Siguro nga Mi, kung dinamihan ko talaga ang tulog ko nung bata pa ako, nung pinapatulog pa ako ng mga magulang ko, siguro hindi ako puyat ngayon. Napapaisip rin ba kayo, May, kung mga ginawa nyo ba yung mga inuutos sa inyo o pinapagawa sa inyo ng magulang nyo nung bata pa kayo? Ngayon nga nagkakaedad na tayo, saka lang talaga natin naiisip yung mga sinasabi sa atin ng magulang natin nung bata pa tayo ay talagang para sa atin. Katulad nga ng matulog tuwing tanghali, dahil alam nyo mga Mi, ngayon ko lang na-realize talaga na masarap matulog ng tanghali. Pero dahil nga pasaway ka, hindi ka natitigil sa bahay, lagi kang nasa nayugan. Pero hindi na nga dahil magreklamo pa, dahil wala ka na rin magagawa, kahit magtatala ka pa diyan, hindi maibabalik yung dati. Hala, nagalit. Eto na nga Mi, pagka-uwi nga namin ay nagsalang lang pala ako ng sinaing, tapos nagisa nga pala ako ng corned beef para sa aming hapunan. Tapos nilabas ko na nga rin pala yung baunan namin na ginamit namin kanina tanghali. Tapos yung corned beef naman ay binasagan ko nga ng isang itlog para naman hindi plain na corned beef lang. Bali-bala ko nga pala ngayon magluto nga pala ng giniling para nga sa aming pambaon kinabukasan. Yung mga ganitong lutuin talaga na matagalang proseso ay gabi pa nga lang ay niluluto ko na para nga hindi ako magahol sa oras, dahil nga kapag kinabukasan pa ng umaga ko ay nasikaso, yun ay talaga namang kukulangan ako sa oras. Dahil Miyerkules nga ngayon mga Mi, araw nga na paglalaban ni Lab, kaya naman nag-sort na siya ng mga labahin namin. Alam nyo ba Mi, kapag nagluluto nga ako ng mga putahe talaga ay tumatagal nga sa amin to ng hanggang 2 araw. Tapos inilalagay ko na nga lang pala siya sa rep para hindi nga masira. Alam nyo ba itong giniling na to, hindi namin talaga kinakain na giniling dahil ginagawa ko nga yung omelette. Gusto ko nga ang giniling kapag nga ginagawang omelette. Tapos nga dito ay nais nga nila yung aming basurahan dahil nga nananabog na yung aming basura. Sik na nga rin pala niya dahil hindi pa naman masyadong puno. At sayang naman talaga kung papalitan mo agad. Ito nga ay nagagayat na nga ako ng mga gulay na ilalaho ko dito sa aking giniling. Mga Mi, 2 piraso nga yung nabili kong carrots dahil talaga sobrang mahal. Yung 2 piraso na yung 50 pesos na ang bili ko dyan. As dinamihan ko na nga lang pala yung patatas dahil mahilig nga sila sa patatas. Tapos nagayat din ako ng 1 pirasong sayote. Tapos nagdagdag nga pala ako ng 5 pirasong hotdog. Tapos nagayat na nga lang pala ako ng sibuyas at bawang bago ko nga ligpitin ito ang aking pinagamitan para isang kalata na nga lang pala. Ito nga natapos na nga ako mag-iyak ay nakaredy na lahat ng aking gagamitin. Tapos si Love nga ay nag-uumpisa na magpaikot ng labahin. Andang ganda talaga ako dito sa estante na pinagawa ng mama ni Love para sa amin dahil nga talaga nagkakasya yung mga lagayin ko ng condiments tapos yung ibang ricado. Ito na nga talaga may sinasabing kayang-kayang gawin lahat ng babae kahit pa tatlo-tatlong gawain yan, kayang-kayang pagsabayin yan. Naigisa ko na nga pala mga Mi dyan yung giniling, kaya naman nakapagwalis na nga ako dito. Niintay ko nga lang palang magisa ng maayos yung giniling bago ko nga ilalagay mga gulay. Di nga talaga ako mga Mi nagkakaari na hindi ako magwawalis dito, lalo na't may mga nakikita nga akong kalat. Dahil feeling ko nga Mi, hindi ako makakapagpahinga ng maayos kapag talaga may iniisip ako na gawa o kaya naman ay linisin. Ito na nga nung magisa na nga na mabuti yung aking giniling ay sinunod ko na mahugasan itong mga gulay, tapos nilagay ko na nga rin ito sa giniling. Naghalo-halo ko